So, grabe yung struggle ko sa mga cakes na to kasi sobrang init dito sa Egypt. So, maabot ng 47. At this time, mga 45 degrees yung init sa araw. So, sa gabi lang ako gumagawa kasi hindi siya ganun kainit. Pero ganun pa man, mainit pa rin siya. So, mga nasa 38 ganyan paggabi. At dito sa kusina, kung saan ako gumagawa ng mga baking ko, kung saan ako nagluluto, ay walang aircon. So, talagang mainit. At dahil wala naman akong no choice sa sitwasyon, so go pa rin ako, ginawa ko itong mga cakes ng madaling araw. At natapos ako ng magsi 6 AM na. So, itong mga cakes ay lahat soft icing. So, bali, tatlo pala yung ginawa kong cakes. Dalawang 6x3 na cake in tub at saka isang 10x2 inches na round cakes. Natatawa ako na naiiyak na naiinis kasi hindi maayos yung pagka-vlog ko. Nakakalimutan kong i-on minsan yung camera ng aking phone. Tapos, full memory na siya. Tapos, bigla pa siyang nalobat. Ang daming mga palpak na senaryo habang nag-vlog ako. At the same time, sobrang init dito sa kusina at nalulusaw yung aking icing. So, hindi ganun ka-stable yung gamit kong icing. Hindi ko alam. Dati naman nung ginagamit ko ito ay okay siya. Sa bagay, nung ginagamit ko dati, medyo hindi ganun kainit talaga. So, okay siyang gamitin. Pero this time, na umaabot ng 43, 45 sa araw yung init. Tapos sa gabi, nasa 38, 39. So, talagang nalulusaw yung icing niya. So, ang ginawa ko dito, nag-cramp coat muna ako isa-isa yung cake para nare-rest ko siya sa ref. So, after ko mag-cramp coat, naglagay na ako ng icing para pakinisin din siya. Tapos, lagay ulit sa fridge para nakakalamig yung ating mga cake. So, alternate sila. So, nung time na magkukulay na ako ng aking cakes or sa icing niya, hindi ako nag-mix. Direct na akong nag-drop ng food coloring sa spatula. Tapos, in-spread ko lang din gamit yung spatula. So, mas madaling magkulay ng ganitong technique. Tsaka hindi rin siya makonsumo dun sa ating food coloring. So, maiiwasan din na pumait yung ating icing kasi hindi siya madami maglagay. Actually, wala namang reference na dapat gayahan yung design ng cake. Basta ang gusto lang ng customer na lagyan ng dedication na congratulations, tapos yung pangalan. At saka yung isang cake ay pang happy birthday. At saka yung isa namang cake ay para sa party na Eid. So, bale yung mga design nila ay simple lang at mabilis ang gawin. Dahil kampante naman ako na magagawa ko yung cakes kasi puro minimalist lang naman yung mga design nila. So, hindi ganun ka-complicated. Lalo na yung mga cake in tub kasi hindi ka pwedeng magpataas pa siya ng icing kasi tatama na dun sa ating lagayan. Saka yung isang cake na 10 by 2 inches, ang design lang din niya ay mga rosette, ganyan. Rosette cake yata yung tawag niyan. Hindi ako sure sa na pangalan ng cake. Katulad ng ginawa ko sa dalawang cake in tub, nag-drop lang din ako ng food coloring. Saka ko siya in-spread ng spatula para magkakulay yung ating icing. At dito sa part na magsusulat na ako ng dedication sa 10 by 2 inches na cake, nagkamali pa ako ng pagsulat ng happy. Nagkulang ng spelling sa letter P. So, inulit ko ulit siya. So, in-scrape ko tapos nag-drop ulit ako ng food coloring para mapantay yung kulay niya. Ang hirap niya magsulat, nanginginig na yung kamay ko. Dahil pagod na rin talaga ako, ito na yung last cake. At bukod doon, yung pagsusulat talaga, yung pinakamahirap sa pagdidesign ng cake. So, bali hindi ko na naipakita kung paano ko ginawa yung mga details sa ating cakes. Kagaya nitong cherry blossom na pag-pipe ng maliliit. Kasi nga yung ating phone ay low-bat na at saka full memory na talaga siya. So, ayun lang. Thank you for watching.